Hey guys, mabuhay! I'm Ronald Dalius, and for today's video, we are going to unbox the PlayStation 5 Slim and the Silent Hill 2 game. And just to let you know, I was able to buy this sa Data Blitz sa SM North Ed sa Annex. So after 4 years of waiting, finally nakabili na rin ako ng PS5. Actually, ito talaga yung una kong balak bilhin, itong PS5. Pero since nung nirelease siya dito sa Philippines, at that time, mga 2020, limited pa talaga yung mga stock niya. So, nag-end up, ang binili ko na lang is yung Xbox Series X, which in-unbox ko dito sa channel ko 3 years ago. So, excited na rin talaga akong laruin, no? Yung mga PlayStation 5 exclusive, katulad nitong Silent Hill 2, which is fan talaga ako nitong game na to since nung PlayStation 1 pa. So, without further ado, before natin to i-unbox, check muna natin yung box nitong PS5. So, as you can see here sa harap ng box, so makikita natin dyan yung picture ng PS5 Slim, tsaka nung DualSense na controller. So, may logo ng Sony dyan. And dito may nakalagay na 4K 120 HDR, PS5 logo, PlayStation 5. And dito may nakalagay na model number niya is CFI 2018A01. Then sa ilalim naman ng box, so may mga nakalagay na information dyan. Dito may napansin akong parang date, so nakalagay sa kanya 2024-04, so parang April 2024, so I'm not sure if that's the manufacturing date nitong PS5 Slim. Then sa side, may siyang nakalagay na Sony ulit, yung picture ng PS5 Slim at saka ng controller. So PS5. So dito sa side naman ito, makikita tayo dito na sticker kung saan yung service center ni Sony dito sa Philippines. Nakalagay dyan PS5, so ito yung mga included dun sa package. So sa likod naman, ito naman yung nakalagay sa kanya. So may mga picture ng mga Sony exclusive games dyan, katulad ng Spider-Man, Horizon, The Last of Us, tsaka yung God of War. Nakalagay dyan, play like never before. So dito, may mga nakalagay naman ng mga features niya, lightning speed, breathtaking immersion, stunning games. Upon opening, ang una natin makikita is yung power cord. So, kailangan pa siya ng adapter dito. So, I believe ito yung PlayStation 5 Slim na stand. So, check natin to. So, yun siya. So, actually, parang mas maganda pa yung stand ng original na PS5 na fat. Ito, parang nagtipid na ni Sony dito. So, tabihan muna natin to. Then, open na natin to. Actually, dito pala. So, dito, ito naman yung HDMI cable. I think this is HDMI 2.1. Then, ito naman yung charging cable nung DualSense controller. USB Type-C siya. Then, ito naman yung PlayStation 5 controller or the DualSense. And just to give you an overview nitong DualSense controller. So, ito yung directional buttons. Ito yung create button, touchpad or the touchpad button. Ito naman yung options button. Ito yung action button, yung triangle, square, X, circle buttons. Ito yung speaker, PS button, mute button, left stick, tsaka right stick. So parang L3 button din to, tsaka R3 button. And then sa ilalim, ito naman yung 3.5mm headphone jack. And then naman sa ibabaw naman, ito yung R1 button, L1 button,
R2 button at saka yung L2 button. Ito naman yung USB port. And then dito naman daw, ito yung reset na button. So dito naman, may napansin lang ako na correct way kung paano tanggalin yung PS5 Slim console dito sa box. So ganyan daw dapat. And then dito naman, meron ditong mga instruction dito for PS4 console users. Ayan siya. Actually, to be honest, na-unbox na kasi itong PS5 Slim doon mismo sa Data Blitz na store kasi kailangan i-check yung console kung meron siyang mga any physical damage, tsaka kailangan siyang i-power on para ma-check kung gumagana mismo yung unit. Ito mismo yung PS5 Slim console. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko muna to sa box, then ipapakita ko ulit siya sa inyo. So, dito, meron siyang parang glossy na part dito, no? Sana matte na lang yung ginawa nila dito para hindi siya fingerprint magnet. Ito yung USB-C na port. So, dalawa siya. Then, dito, ito naman yung power button. Ito yung physical power button. Then, ito na mismo yung disk drive. So, ito yung eject button niya. So, parang, actually, pwede mong tanggalin tong disk drive. So, detachable siya. So, ito sa side. So, ito parang plastic din yung material na ginamit nila dito. So, natatanggal din to. Pwede rin palitan, kagaya ng original na PS5 FAT. So, detachable din yung cover niya. Sana matte na lang din yung ginamit nila dito para hindi siya fingerprint magnet. So, dito side, glossy rin siya. So, dito wala naman. So, dito naman yung PlayStation logo. So, dito, nandito yung air vent. So, dito lumalabas yung init nitong console. So, ito yung HDMI port, yung LAN port, tsaka dalawang USB-A port. And dito naman yung kinakabit yung power cable. And before I forget, ito pa yung mga included dun sa package. This is the PS5's safety guide. Then ito naman yung quick start guide. So, syempre importante, binabasa natin tong manual para magamit natin ng maayos yung PS5 console. So, yan lang siya. So, medyo marami din siyang contents. So, like I said, importante basahin din natin to for safety. So, yun lang po yung overview or yung unboxing nitong PS5 Slim. So, after that, check naman natin tong Silent Hill 2 na game. And syempre, before natin siya i-open or i-unbox, check muna natin yung casing nitong Silent Hill 2 na game. So, yun yung makikita rin sa harap. So, nakalagay dyan, Silent Hill 2. I think ito yung remake nung 2001 na Silent Hill 2 na game sa PS2. Ayan. So, Konami. And then sa side, ayan, Silent Hill 2. So, yan yung code ng game. Then sa likod, ito naman yung mga nakalagay dyan. So, meron daw siyang 55 gig na requirement sa memory. So, single player game lang daw siya. So, yan yung mga nakalagay na information sa likod. So, let's go ahead at open na natin to. So, check na natin to. So, upon opening, may makita tayo dito na parang health and precaution manual. So, yan siya. And then, ito na mismo yung Silent Hill 2 na game disc. So, yan yung design niya. And meron siya dito na cover, back cover. Tanggalin natin itong game disc. So, yan siya. So, nakalagay dyan, Toluca Lake. So, parang map siya, no? Nung Silent Hill 2 na game. So, yun lang. Yun lang yung mga
nakalagay dito sa Silent Hill 2 na game. So kakatapos ko lang i-set up itong PS5 Slim. So na-update ko na rin siya sa latest na software version niya. Pati na rin yung DualSense controller, in-update ko na rin siya. And then itong Silent Hill game is na-install ko na rin siya. So yan na siya guys. So nakakatuwa lang dito sa PS5 kasi meron pala siyang free na pre-installed game, which is itong Astro Playroom. So itong Astro Playroom, no, bali masho-showcase niya, no, yung mga features nitong DualSense controller. So ngayon naman, balik na tayo dito sa Silent Hill. So upon checking the information, no, nitong Silent Hill 2, so yung size niya pala is 50.70 GB yung actual size nitong game na to. So hindi siya masyadong malaki, no. Ngayon naman, ipakita ko lang sa inyo yung short sample gameplay nitong Silent Hill 2 na game. So start na natin siya. So yan, nakalagay Silent Hill 2. Made by Konami and by Bloober Team. Powered by Unreal Engine. Ayan siya. So, pasensya na guys, wala siyang audio, no? So, as you can see, ito na mismo yung main menu nitong Silent Hill 2 na game. So, actually, medyo nalaro ko na rin siya. Medyo na-explore ko na yung game para lang matest ko siya. So, pili lang din tayo dito sa load game ng mga na-explore ko ng areas nitong game na to. So, pasensya na ako guys, walang audio yung game. Kasi walang speaker tong monitor ko. Kasi more on naka-headphones kasi ako palagi pag naglalaro ako. Yan siya guys. Makikita nyo, ito yung kalaban niya. No? Yung controls niya, to be fair, maganda yung controls niya itong Silent Hill game. Yung combat niya. Yun lang. Napansin ko medyo dark yung environment talaga dito. So yun siya, yun, katakas. So actually, yung difficulty ko, no, hindi masyadong mahirap yung ginawa ko, no. So ngayon, parang naka-easy mode lang ako Wala lang, para lang matest ko yung game. So, yun lang siya. Okay naman siya, no. Fairness, maganda yung graphics ng game, yung performance niya okay din. Kasi naka-performance mode ako Then, kung gusto nyo, meron din siya yung quality mode or mas maganda yung graphics na mas mag-improve yung graphics niya. So, ako mas pinili ko yung performance mode para mas smoother yung gameplay niya. So, itong game na to napansin ko, no, more on exploration to Hindi naman siya yung talagang katulad nung Resident Evil na parang talagang more on action na siya Ito parang more on exploration, mag-explore ka talaga So, hindi masyadong marami yung mga kalaban. So, ayan siya. So, ito lang yung mga iba't ibang areas, no, na explore ko na dito sa game na to. Kita ko lang din sa inyo. So, to be honest, no, maganda rin itong game na to. Maganda yung pagkaka-remake nila dito sa Silent Hill 2 na game. So again, if you're interested to buy this PlayStation 5 Slim at itong Silent Hill 2 game, leave ko na lang sa description below kung saan store ko siya nabili at kung magkano. Anyways, I hope you like this video. Thank you for watching. Stay safe and have a good one.